Habang casual na nakaupo sa isang silid, tinawag ni Ran ang opisyal at tinanong kung maayos na ang lahat at kung maaari na ba siyang umalis dahil marami pa siyang kailangang gawin sa bahay. Sinabi ni Yuan na hindi siya sumasang-ayon sa ganitong paraan ng paghawak sa sitwasyon. Isang lalaki na nakatayo sa tabi niya ang nagsabi na mula pa noong sinaunang panahon, ang merito at pagkukulang ay palaging magkaugnay. Kaya kahit na may nagawa siyang mabuti, hindi nito matatabunan ang katotohanan na may nagawa siyang kasalanan. Pinagmamasdan nila si Ran mula sa isang one-way na salamin. Sinabi ni Yuan na siya'y naniniwala, ngunit pinutol siya ng lalaki at sinabing si Ran ay isang ordinaryong mamamayan lamang at walang awtoridad na nagbibigay karapatan sa kanya na magpasya at pumatay ng iba. Ayon kay Yuan, wala nga siyang karapatan, ngunit iyon ay kung nahahanap nila ang mga nawawalang babae bago pa niya ito ginawa. Tinanong niya kung may inilabas ng utos para sa pagkakadetain niya. Sumagot ang lalaki na hinihintay pa ni Bureau Yang ang tugon mula sa City Council, ngunit malamang na hindi papayagan ng mga nakatataas ang presensya ng mga mapanganib na tao tulad ni Letian Ran. Iniisip ni Yuan na nagbago na ang mundo ngayon, at kulang na kulang ang kapulisan at militar. Mahirap sabihin kung ano ang magiging kinabukasan ng batas. Kahit na hindi pa tumutugon ang mga nakatataas, nagmamadali silang hatulan si Letian Ran. Sinabi niya na sa totoo lang, kinakabahan si Chief Chen dahil sa kapabayaan niya sa tungkulin. Kaya naghanda siya ng ebidensya ng paglabag sa batas ni Letian Ran na direktang ipadadala sa desk ng leader sa sandaling may palabas ang tugon ng mga nakatataas. Ginagawa niya ito upang mapadali ang trabaho nito. Itinanong niya kung ang ganitong uri ng mapayapang pagtrato ay magdadala ng hustisya para sa mga babaeng pinatay at ibinenta. Malaking duda niya ito. Nagalit si Chen at sumigaw kay Yuan, pinagsabihan siya na bilang Police Officer 0124 Yuan Wen, bantayan niya ang kanyang sinasabi. Wala siyang pakialam kung ano ang background nito, siya ang sheriff dito at si Yuan ay tauhan niya. Iniutos niya na i-detain si Letian Ran at bantayan ito. Biglang dumating ang isa pang lalaki at tinanong si Chen kung ano ang ginagawa niya. Napailing si Chen at nagtanong kung bakit siya naroon, tinawag niya itong, Sir. Ang matandang lalaki ay si Chief Inspector ng Military Police Department ng Handong Province, si Huan Zhenghong. Ang binata naman ay isang Senior Police Officer, si Yuan Yi. Sinabi ni Zhenghong kay Chen na mukhang magaling magturo si Chen Yu dahil lalong gumagaling ito. Hindi siya mahusay sa paghuli ng kriminal, ngunit napakagaling gumawa ng kaaway. Natakot si Chen at sinabi kay Zhenghong na wala siyang magagawa, ito ay utos mula sa nakatataas. Itinanong ni Zhenghong kung sino ang nakatataas, si Yang Yong ba o si Wang Dongchuan. Si Yang Yong ang direktor ng Southern Side Military Police Bureau at si Wang Dongchuan naman ang mayor ng Southern Side. Inutusan ni Zhenghong si Chen na manatili roon at bigkasan ang police rules ng 20 beses. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yuan na dinala sa kanya ni Bureau Yang ang impormasyon sa telepono at gusto niyang makita si Letian Ran. Samantala, habang papaalis si Chen, galit na galit itong naglakad. Sinagot ni Yuan si Zhenghong ng, oo, at maya-maya, sinabi niya, Police Officer 0124 Yuan, naiulat na si Letian Ran ay nasa Cubicle 03. Mangyaring sumunod po kayo. Tumugon si Zhenghong at sinabing sundan siya. Bumukas ang pinto, at tumingin si Ran sa kanila. Tinanong ni Zhenghong kung siya ba si Letian Ran. Tumango si Ran at sumagot na siya nga iyon. Umupo si Zhenghong sa isang upuan at sinabing ipakikilala niya ang sarili niya bilang Chief Inspector ng Handong Provincial Department. Nagulat si Ran at sinabi na kung ang kasong ito ay nangangailangan ng isang mataas na opisyal tulad niya upang mag-imbestiga, mukhang hindi siya makakaalis ng madali. Tumawa si Zhenghong at sinabing, bata, huwag kang kabahan. Narito ako dahil may file akong nais ipakita sa iyo. Tinanong siya ni Ran kung ano iyon. Tumugon si Zhenghong, oo. Sigurado akong interesado kang malaman ang pagbabago sa dalawang mutated beasts. Inilabas niya ang isang file na may label na, Confidential Information, at Top Secret.
Sinabi niyang ang impormasyon na ito ay dinala sa kanya. Habang kinuha ni Ran ang file, nagtaka siya kung paano ito napunta sa kanya. Ipinaliwanag ni Jenghong na, sa totoo lang, ito ay para sa mga tao tulad mo. Nalilito pa rin si Ran habang binubuksan ang file, at bigla siyang natakot sa nakita niya. Sabi niya, mga mukha ng tao ito. Sinabi ni Jenghong na ito ay isang mutated beast na natagpuan sa Korangma Mountains ng isang opisyal na nagpapatrol 5 araw ang nakaraan. Nang napalibutan nila ang hayop, natuklasan nilang ito'y kumakain ng tao. Putol na tanong ni Ran. Tumango si Jenghong at sinabing tama, at kalaunan ay natagpuan nilang may mga bakas ng mukha ng tao sa likod nito. Habang nagiging mas matalino ang hayop, paminsan-minsan ay niloloko pa nito ang kanilang mga tropa. Tinanong niya si Ran kung alam niya ang ibig sabihin nito. Sumagot si Ran na ang katalinuhan at kilos ng mga halimaw na ito ay nagiging katulad na ng tao. Nag-isip siya, pwede bang nabuksan na ang kanilang genetic locks? Tumango si Jenghong at sinabing tama iyon. Hindi na limitado ang mga halimaw sa pagsasanib ng genes mula sa iba't ibang hayop upang mapaunlad ang kanilang pisikal na anyo. Nagtagumpay na rin silang pagsamahin ang human genes upang makamit ang katalinuhan. May bagong uri ng nilalang na ipinanganak, at tinatawag nila itong Beast Kings. Natagpuan na nila ang hindi bababa sa 5 kaso ng perpektong mutant beast sa Yanhuang, at patuloy pang tataas ang bilang na ito. Tinanong ni Ran kung bakit niya sinasabi ang mga lihim na ito. Tinawag ni Jenghong si Yuan, saka inilabas ang isang garapon at inilagay sa mesa. Tinitigil ni Ran ang mga itlog sa loob at tinanong, hindi ba ito yung dalawa? Tumango si Jenghong at sinabing tama, ito ang 2 itlog na hindi pa napipisa. Matapos mabaril ni Ran ang 2 believers, tumigil ang mga itlog sa pagpipisa sa loob ng kanilang mga katawan. Kinuha ito ng kanilang mga researcher at pinag-aralan. Lumabas sa pagsusuri na karamihan ng genome nito ay binubuo ng genes ng mga insekto at hayop, ngunit mayroon din itong bahagi ng human genes. Nagulat si Ran at tinanong si Jenghong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Henghong na sa southern side, mataas ang posibilidad na mayroong Beast King na nagtatago at lumilikha ng sarili nitong uri. Nagalit si Ran at nagtanong, kung ganoon kalakas ang Beast King, paano ito nakakubli sa lungsod ng hindi napapansin? Sinabi ni Jenghong na ito ang nagdala sa kanila sa isa pang isyu, ang ledger. Tinanong ni Ran kung natagpuan na nila ang ledger. Tumango si Jenghong ngunit sinabing wala pa. Ipinaliwanag niya na kahit may katalinuhan ang Beast King, malayo pa ito sa antas ng normal na tao. Imposible para dito na makabuo ng organisasyon sa loob ng ilang araw matapos magsimula ang mutation. Naputol siya ni Ran na nagtanong, ibig mo bang sabihin, may mga tao na nakikipagsabuatan sa mutant beasts? Bakit? Tumugon si Jenghong na hindi pa nila alam. Nalito si Ran at tinanong, bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Sagot ni Jenghong, upang mabigyan siya ng ideya sa mga nangyayari. Sigurado siyang makakagawa si Ran ng mas maayos na desisyon. Naguguluhan si Ran at muling nagtanong, ano ang ibig sabihin mo? Ipinaliwanag ni Jenghong na dahil sa marahas na pag-atake ni Ran, na nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao at nagdulot ng matinding negatibong epekto sa lipunan, inutusan ng military at police departments na arestuhin si Ran. Nai-issue na ang execution notice para sa kanyang detention. Naging balisa si Yuan ngunit pinigilan siya ni Jenghong. Nagalit si Ran at nagtanong, anong seryosong epekto at negatibong impluensya ang idinulot ko? Pinatay ko lang ang mga cultista. Sinabi niyang ang mga ganitong batas at alituntunin ay talagang nakakatawa. Sinabi ni Jenghong sa kanya, bata, huwag kang masyadong magalit. Makinig ka muna. Ipinaliwanag niya na ngayong nagbago na ang mundo, magpapakatapat siya, sa hinaharap. Maaaring hindi na protektahan ng militar at pulisya ang lahat ng sibilyan. Ngunit sa ngayon, hanggat hindi pa bumabagsak ang umiiral na sistema ng lipunan, ito pa rin ang pinakamakapangyarihan. Ayon sa kasalukuyang bilis ng ebolusyon ng mga mutant beasts, may trend sa Federation na pagsamahin ang militar upang ang military police ang mga ngasiwa sa mga lungsod.
Ipinunto niya na ang military police, di tulad ng city police, ay walang pasensya para sa paglabag sa batas. Sinabi ni Zheng Hong na kaya nilang protektahan si Ran ngayon at burahin ang record niya, ngunit sa oras na ang military police na ang mga ngasiwa, mawawala na ang kapangyarihang iyon. Nalilito pa rin si Ran kaya't tinanong niya si Zheng Hong kung ano ang nais niyang sabihin. Sagot ni Zheng Hong, simple lang, sumama ka sa amin. Maaari siyang bigyan ng pribilehiyo at espesyal na katayuan. Sa ganitong paraan, kahit sakupin pa ng military police ang lungsod sa hinaharap, magkakaroon pa rin siya ng mga natatanging kapangyarihan. Nagduda si Ran, tinanong niya si Zheng Hong kung ibig sabihin ba nito ay gusto siyang sumali sa military police. Tumango si Zheng Hong at ipinaliwanag na ang pagkakaroon ng opisyal na katayuan ay hindi masama para sa kanya. Sa ganitong paraan, protektado siya at ang kanyang pamilya. Nakahinga ng maluwag si Yuan. Tahimik na nag-isip si Ran, at pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niyang kailangan niya ng oras upang pag-isipan ito. Dumating si Yuan na dala ang espada ni Letian Ran, at sinabi niyang ibinabalik niya ito kay Ran. Dagdag pa niya, sa umaga ng makalawa, dapat mayroon ka ng sagot. Kung sumasang-ayon ka, punan ang application form. Kung hindi, babalik ako kasama ang law enforcement team upang hanapin ka. Tinanong ni Ran si Yuan, paano nakakaya ng isang magandang tao ang magsalita ng malamig na salita. Tumawa si Yuan at hinampas siya gamit ang espada, sinabing walang silbi ang pambobola sa kanya. Ipinaliwanag pa niya na kung sasama si Ran sa military police, mawawala ang lahat ng problemang ito. Sumang-ayon si Ran at sinabing ibibigay niya ang kanyang sagot sa makalawa. Habang naglalakad si Ran, nakita niya ang ilang mga taong naaresto. Napansin niyang pamilyar ang ilan sa kanila. Sa isip niya, hindi ba sila ang mga tao na sangkot sa bentahan ng mga nasa ledger? Napagtanto niyang tama ang sinabi ng inspektor. Akala niya dati ay mga mayayaman at sikat lang ang mga ito. Hindi niya inasahan na pati mga miyembro ng parliament ay sangkot. Naisip niya, ang mga taong ito, sangkot lang ba sa bentahan? O tuluyan ng kumikalaban sa sangkatauhan? Sa sakahan. Ang system ay nag-uulat, level 4 divine gain cherry tomato. Growth rate, 68%. Growth status, 6,000. Time to maturity, 62 hours. Tinanong ni Ran si Han kung susuportahan ba siya nito kung magiging military policeman siya. Tumango si Han na may kasabikan, sabay sabi ng, oo. Ipinaliwanag ni Ran na sa ganitong kaso, hindi siya madalas makakasama ni Han. Maaari pa nga itong umiyak sa gabi kapag nag-iisa. Tumugon si Han, alam ko. Pero sana huwag mong isuko ang gusto mong gawin dahil sa akin. Napangiti si Ran at tinawag na, tanga, si Han. Sinabi niyang hindi nito siya pinapabigat, kusa niyang ginawa ang lahat. Nagulat si Han at sinabing hindi niya gustong laging protektahan siya ni Ran. Gusto niyang tumanda at lumakas ng mabilis. Sinabi pa niyang anuman ang desisyon ni Ran, susuportahan niya ito. Dagdag niya, kasama naman niya sina Xiaohei at Lolo Nan para alagaan siya kaya hindi siya natatakot. Napangiti si Ran at sinabi, malaki ka na talaga. Natawa si Han, at iniutos ni Ran na siya ang bahala sa paglagay ng growth potion sa cherry tomatoes. Tinawag niya itong, munting prinsesa, at binili na huwag tamarin at magkarton. Naiiyak si Han habang sinusunod ang bilin. Sa isang madilim at kaina-hinalang lugar, may isang lalaki na naglalakad sa pasilyo patungo sa isang selda. Sa loob, ang preso ay tumatawa ng masama. Habang nakangisi, sinabi ng preso, narito na. Iniabot ng lalaki sa kanya ang itlog. Gumulong ang itlog papalapit sa preso, kinuha niya ito, at tumawa ng hysterical. Dinilaan niya ang itlog bago ito kagatin. Samantala, sa laboratorio, dahan-dahang kumukuha si Ran ng dugo mula kay Xiao. Iniabot niya ito kay Ning at sinabing ito ang sample na ipinangako niya. Habang tinitingnan ni Ning ang sample, sinabi niya na mukhang ito ay isang perfect mutant beast. Ikinumpara niya ito sa mga Beast Kings na malalaking pagbabago ang anyo. Idinagdag niya na ang halimbawang ito ay hindi mukhang malakas.
Ipinaliwanag ni Ran na maraming direksyon ang mutation ng Perfect Beast. Hindi nangangahulugang ang mutation ng kasalukuyang Beast Kings ay nasa tamang direksyon. Ang tanong niya, ang tamang daan ba sa perpektong mutation ay ang pagtaas ng lakas, pagbabago ng pisikal na anyo, o pagtaas ng katalinuhan? Pinaliwanag niya na iba-iba ang direksyon ng mutation kaya imposible itong maging pare-pareho. Si Ning ay sumang-ayon kay Ran, sinasabing tama siya. Ang bawat organismo ay may natatanging genetic makeup, at ang perpektong mutant gene ay maaaring magresulta ng iba't ibang kinalabasan depende sa organismo. Dinagdag pa ni Ning, speaking of which, kumusta na ang boss mo? Naguluhan si Ning, kaya ipinaliwanag niya na matapos sirain ni Ran ang kulto at makulong, kung hindi niya naibigay ang sample, baka puno na ng damo ang libingan ng kanyang boss. Napailing si Ran at di makapagsalita. Sa ospital, nagdeklara ang surgeon, hindi ito maaaring mangyari. Ang mga bone spurs ay tumubo muli sa loob lamang ng 30 minuto matapos alisin, at mas mabilis pa silang tumutubo kaysa dati. Si Bai ay hingal at nababahala nang marinig ang malakas na sigaw ng boss. Tumayo si Bai at nakita si Ning, dala ang mga sample. Masaya si Bai, at iniutos niyang agad suriin ang mga ito dahil mayroon na lamang siyang 24 na oras. Habang sinusuri ang mga sample, ipinaliwanag ng isang chemist na may pagbabago sa arrangement ng ika-20 pares ng chromosomes. Ang density ng buto ay 10 beses na mas mataas kaysa karaniwang aso. Dagdag pa, mayroong 74 na chromosomes ang organismo, isa higit sa karaniwang aso. Natuwa si Bai at sinabi, na-unlock natin ang genetic code. Ipinahayag naman ng isa pang scientist na ang karagdagang chromosome ay magpapataas ng laki, lakas, bilis, at density ng buto ng organismo, parang divine gene ito. Hindi ito tulad ng mga mutant monsters na gawa ng V-shaped virus. Sa kabila ng mababang success rate, inutusan ni Bai ang team na simulan ang replication kaagad. Sa sakahan, iniulat ng system na ang Level 4 Divine Gain Cherry Tomato ay pumasok na sa ripening stage. Ang status ng paglago ay 75% at ang natitirang oras bago mahinog ay 8 oras. Napansin ni Ran ang mga posibilidad ng ebolusyon matapos kainin ng bunga, isa. Atavistic type. Binubuhay ang genetic memory ng lahi, nagpapalakas ng natural na kakayahan. Probability, 80%. 2. Intelligent brain type, kakayahang manipulahin ang electromagnetic fields, gaya ng telepathy at control sa electronics. Probability, 4%. 3. Divine type, kakayahan tulad ng immortality, pakpak, at sobrang bilis. Probability, 4%. 4. Ancient divine type, kakayahan tulad ng pag-control sa panahon, tubig, at apoy. Probability, 0.4%. Naisip ni Ran, kahanga-hanga ang intelligent brain at divine type, pero sobrang taas ng chance ng atavistic type. Paano kung pinakamahina ang maging resulta? Tinanong niya ang system kung maari bang i-reset ang ebolusyon kung sakaling hindi magustuhan ang kinalabasan. Ipinaliwanag ng system na maaaring kumain ng higit pang level 4 fruits upang ma-activate ang iba pang uri ng ebolusyon. Napangiti si Ran, naisip niyang sa dami ng divine gain fruits, makakamit niya ang ancient divine type. Sa police department, tinanong ni Jiang Hong si Yuan kung pumayag na si Ran. Sinabi ni Yuan na nagpadala si Ran ng mensahe na ipapasa niya ang application form kinabukasan. Natuwa si Jiang Hong, sinabing sulit ang pagpunta niya sa southern side. Ipinaliwanag ni Jiang Hong na naroon siya dahil inatasan siya ng Ministry of National Security na mag-recruit ng mga espesyal na talento. Nag-aalala si Yuan, sinabi niyang nakakulong na ng higit 10 oras sina Congressman Lee at Guo, ngunit walang aksyon mula sa political department. Pakiramdam niya may mali. Inusisa ni Jiang Hong kung may galaw mula sa panig ni Wang Dongchuan. Sumagot si Yuan na meron, at pinayuhan si Jiang Hong na manatili sa southern side ng ilang araw pa dahil may nararamdaman siyang hindi tama. Sa kulto, mula sa isang balon,
Isang nilalang na tila tao ang lumabas. Habang tumatawa, sinabi nitong, "Nakikita kita." Sa labas, si Ran ay nagbukas ng gate na hawak ang application form. Nabigla siya nang makita ang bangkay na nakabitin sa kisame, tumutulo ang dugo. Lumapit siya at nakilala ang mukha ng babae, ang babaeng nagpasalamat sa kanya noong araw na siya'y inaresto. Napasigaw si Ran, "Hindi maaari." Nagsimulang tumakbo si Ran palapit sa bangkay habang nangangatog sa takot.